good afternoon nga pala sa inyo mga kawaray. Ayan, so pag-uusapan natin ngayon, apat na dahilan kung bakit nare-refuse yung isang nag-a-apply ng visa application pupuntang dito sa Poland. So dahil nga may mga nagtatanong ano yung mga dahilan kung bakit nare-refuse, so yun yung i-explain ko ngayon at yung mga possible na dahilan kung bakit sila nare-refuse. So unang-una is yung passport. Pagka once yung passport, mayroon yung mga kunting punit o mayroon ng kunting nabasa, so yun yung mga possible na pwedeng i-refuse ng inyong application. Pangalawa, yung iyong intent letter. Kasi pag once nag-apply kayo ng visa sa Poland Embassy, so gagawa kayo ng intent letter. Ayan, so kailangan kung ano yung binigay sa inyo na sample ng format ng intent letter. Halimbawa, binigyan kayo ng agency nyo ng pinaka-format niya, so kailangan nyo yun talaga yung sundin nyo. Kung halimbawa, kahit gaano pa kahaba yun, kailangan tapusin mo yung ano na yun, kailangan punuin mo yun. Kasi ang ginawa ko, pinuno ko talaga yung A4 na bond paper. Okay. So pangatlo, yung iyong mga documents na sample yan yung COA. So kailangan yung nakalagay sa iyong COA is tugma rin doon sa iyong resume. At yung tugma rin yung mga character of reference na nilagay mo doon. Kasi yung embassy, tatawag talaga yan sa agency na yan, sa company mo, kung totoo nga ba na nagtrabaho ka doon. Pagka once na hindi nila makontak yung mga character of reference na pinaglalagay mo doon sa ano mo, sa resume mo, so possible na pwedeng i-refuse ng iyong pag-a-apply ng visa. Okay? So pang-apat, ano ba yung pang-apat na yon? Is yung iyong working permit. Kung halimbawa yung working permit is 3 months na lang yung validity, so hindi ka na po talaga makakakuha ng iyong visa. Ayan. So nung akin na nasa around 5 months pa ata bago ma-expire yung aking working permit nung nag-apply ako ng visa. Ayan, so sa awa naman ng Diyos, so nakapasa ako. Pero inyo, sa 8 nag-apply sa BLS, sa Poland Embassy, so sa kasamang palad, so 2 lang po kami na nakapasa. Ayan, so yun lamang guys. So I hope na nakatulong tong video na ginawa ko at sana po nagkaroon po kayo ng idea kung ano ang pwede nyong gawin pagka once na nag-apply kayo ng visa applications. Yun lamang guys. So I hope na nakatulong tong video to. So God bless.